Posibleng madelay ang pagpasok ng tag-ulan sa bansa. Base po yan sa projection ng Pag-asa. Posible kayang madagdagan pa ang mga lugar na nasa state of calamity? Pag-usapan natin yan at iba pang mahalagang issue kasama si Task Force El Nino spokesperson ASEC Joey Villarama. Magandang umaga sa iyo, Joey. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga, Connie, at sa inyo mga taga-subaybay. Good morning, ASEC Joey. Sa latest monitoring po ninyo, ilang bayan ba at munisipalidad pa ba yung nasa ilalim ng state of calamity dahil po sa El Nino? Actually, Connie, as of 6 a.m. This morning, nadagdagan na yung mga bayan o munisipalidad na under state of calamity. So nasa 208 na siya, citizen municipalities, kabilang dyan. Or some of these are actually entire provinces. So 7 entire provinces, tapos mga 32 or so yung individual municipalities. So pag tinotal mo, ay nasa 208 na yung nagdeklara ng state of calamity. ASEC, ayon sa Pag-asa, posibleng madelay yung pagpasok ng tag-ulan sa bansa. Anong gagawin aksyon dito ng pamahalaan? Actually, tama yan kasi sinasabi nga natin noon pa na dapat nga meron ng pag-uulan beginning May. Pero June, July, August, we are still not expecting na makakatanggap tayo ng sapat na rainfall. So tuloy-tuloy lang yung trabaho ng Task Force El Nino in terms of interventions, lalo na sa agricultural sector. Although mag-shift nga to La Nina siguro by August, hindi pa rin sapat yung pag-uulan natin. So kung ano yung ginagawa natin ngayon in terms of yung pagtulong sa mga magsasaka, mga isda, itutuloy-tuloy lang yan hanggang dumating na tayo dun sa point na sapat na yung pag-uulan na matatanggap ng ating bansa. ASEC, pinuna ng isang mambabatas yung umano'y conflicting data ng Department of Agriculture at NDRRMC pagdating sa El Nino damage. Ano kayang paliwanag dito? Actually, ang pinagkukunan talaga ng datos ay Department of Agriculture. Kasi po, ba't hindi po yung proseso na pinagdadaanan in terms of validation and yung validation at pag-confirm kung tama nga po yung data. Pero ang nagiging issue lang kasi dito is meron pong far-flung areas talaga. Kaya yung mga technical officers or yung mga field officers ng Department of Agriculture hindi po nakakarating agad at hindi po natatransmit sa national office yung datos. So medyo delayed po yung natatanggap ng NDRRMC. Pero ang pinagbabasihan po talaga natin ay DA at yun po talaga, ang tama po kung titingnan po natin as yung Department of Agriculture, yung pinaka-updated po natin. Okay, maraming salamat sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Maraming salamat, Connie. Si Task Force El Nino spokesperson ASEC Joey Villarama. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.